kasaysayan, talaga pong aktibo kursilista. Ano po, sapagkat ibang-iba naman talaga ang sitwasyon noon. Ngayon ang maraming mga kabataan ay marami na rin mga pinagkakaabalahan. Ano po, talaga na andyan ang Facebook, na andyan ang social media, na andyan ang mga... So marami na pinagkakaabalahan. At hindi naman ibig sabihin at hindi nag-activate, naging active sa konsilyo, ay wala namang ginagawa para sa pananampalataya. Napakayaman din ng ngayon ng ating apostoladong pangkabataan sa diocese, no? Kaya na babalanse, no? Kung hindi man sa konsilyo movement ay sa ibang mga gawain pangsimbahan. Kung organize na rin ang ating mga napakaraming mga kabataan. But the same is true. Nananawagan pa rin, yun ang kanyang mensahe, nananawagan ang konsilyo movement sa Laguna. No, na dapat nga naman. Unang-una, hindi lamang sa mga kabataan, kundi sa lahat ng mga konsilista. Sister, you agree with me pag sinabi ko naman na kayo din naman kasing mga konsilista mismo ang nangangawala na rin kahit yung matatanda. Several times na kami halimbawa, nasa San Pablo, mayaman ng konsilyo, doon, ay nagpapatawag ng mga Andrea, ng mga, ilan ang dumadating. No? So, ganun din. So, yun din naging paglalamig din ng iba. Kaya siguro, ito sa revision ng Synod, pagkatapos natin maunawaan na malaki pala, pero na hindi ng panan, ay ang pagbubuhay at pagbuo nitong muli. Yung siguro ang napakaganda natin. At sabi mo nga, dahil medyo tumatanda na rin, ay di yung recruitment sa mga bata-bata na ipagpatuloy na huwag mawawalan ng pag-asa. Kasi kung may mga ibang gawain ng mga ito o ang nakakahadlang ng finances, siguro naman kapag tayo papatuloy natin ang mag-persevere doon sa ating gawain, God will provide both yung mga resources, personnel at lahat ng ating mga kailangan. Yes, sister. Thank you po. Yes po. Ako po si Brother Ed Guterres, ng Santo Rosario Parish. Nung nagsasalita po kayo tungkol sa history, para bang po yung nakasakay sa ulang, nakikita ko kayo na ating pinagdaanan. At marami po akong natutunan, naalala ko tuloy na if we don't learn from the lessons of history, we will be doomed to repeat it. So, pero hindi naman po tayo mag-dwell too much on the past because the past is history. But we do not also deal too much of the future because the future is still mystery. But we deal on what is now because this is our story. Marami pong pagkakamali din ang ating mga naisulat. Kaya nga po narito na tayo mag-aaral. At palagay ko po, ang isa sa mga kulang natin ay ang Bible study. Kasi po, sinulat po ng Commoning Missionaries na from this day until 2025, 1,000 Catholic churches will close in Poland. Dito po ang 1,000 Catholic churches ay sasara. So ang ibig po sabihin ay nawawalan tayo ng fire of faith in our hearts because we lack what is the way, the truth, and the life. Meron po akong kaibigan dito na nung araw ay napaka-katoliko. Nung makita kami, iba na siya. Sabi ko, ano kumusta ka na? Ako po'y ibang sekta na. Sapagkat dito ako nakita ng liwanag. Sabi ko, anong liwanag ang nakita mo sa sekta niya? Sabi ko, nakita mo ba ang liwanag ng kandila, samantalang hindi mo nakikita ang liwanag ng araw. So, ang ibig kong sabihin, pinunuan siya ng ibang sekta tungkol sa Bible. Ang Catholic Church po ay kinukulang sa pagtuturo ng Bible. Ano po ba ang ating solusyon dito? Maraming salamat. Hindi po tayo nagkukulang sa pagtuturo ng Bible. Samantala, ang ating biblical apostolate
araw-araw na ginawa ng Diyos, o at least monthly, sa aming mga pagpupulong sa diocese, hindi mawawala na palaging sisingit ang Bible Apostolate. Hindi. No? Ngayon, may bago na tayong Biblical Apostolate Director. Kahapon, lumabas yung kanyang appointment in the person of Father Tor Villacarlos. Palagpakan natin sa Father Tor. Wala yan. Father Tor, ano ba? Wala, absent. Hindi nagkulang, Brad. Ang problema lamang ay ang tugunarin ng pamayanan. At ito naman ay common sa lahat, no? Sa lahat ng activities, hindi lamang sa Bible. Ito yung pwedeng sabihin kahit sa youth, kahit sa social apostolate, kahit saan. Yung commitment at hindi maayos, talagang wala kahit anong pagsisikap ng simbahan na gawin yan. But anyway, recorded ni Father Jesse yung lahat ng inyong mga sinasabi at ito ay kukunin natin at gagawin natin na isa sa mga resulta ng symposium na ito na siyang iaambag natin doon sa iba pang mga district. No? Na sa symposium na ito ay yun ang isang kabatiran na ating nakita at titingnan natin at sisikapin natin na madalang masolusyonan kung paano. Ano po, Brad? Pero again, ang simbahang Katolika mali. I beg to disagree with you na nagkukulang sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at ng Bible. The Eucharist alone, no? Kalokohan din yung sinasabi ng mga ibang sekta na hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Just attend the liturgy. Well, the Mass, the first part of this. Kung ikaw lamang ay dadalo araw-araw ng misa, araw-araw ay may sigurado ka ng pagdidilay ng salita ng Diyos. Hinahamon ko kahit na sinong ibang relihiyon. No? At dun sa isa kong mana sa landayan ngayon na araw-araw nagsisimba, na mas maraming alam itong manang ito sa salita ng Diyos kaysa kung sino mang magsasabing born again o isang protestante dyan na marunong siya sa salita ng Diyos. Sapagkat itong manang na ito ay araw-araw na nakikinig at nagdililay ng salita ng Diyos. Kaya hindi totoo yun. Mali lamang ang konsepto at pananaw. Pero kung titignan ninyo talaga ang systematic style of the Catholic Church in the preaching of the Word of God, sapat, sobra, hindi kailanman kulang. No? So kaya tayo din, ang aking lang iniaano sa inyo, huwag kayong mabula doon sa ganung mga haka-haka na nakakita ng liwanag sa kung saan. No? Yun ay nakapag-alleluia ng isang araw at nabigyan ng dole-out health ng mga born again, kaya born again. Pero don't come to me at sasabihin, nakita yung pananampalataya doon. Come on. Na isang truck na panahon na dito sa Katolikong simbahan, hindi sinabuhay ang kanyang pananampalataya sa Katoliko. Yun ang totoo, no? Pero huwag pupunta sa akin at magyayabang na nakakita ng pananampalataya doon. That's the truth of the matter. Next question, kung meron ka. Magandang umaga po muli. Good morning. Isa point ko doon sa sinabi. Sister, dahan-dahan at dito sa stage ay ngamol. Bilang pagsuporta ko sa inyong tugon sa aking kapatid na nagtanong. Masasabi ko lang po dahil ako po dati kung magsimba, nakatuon lang din po sa gospel. Pero ayon na rin po sa pagkaaral na nadadaluhan ko po, ay kailangan po pala tayo po ay matutong makinig sa first reading, second reading, salmo at gospel. Dahil hindi po pala ito basta ginawa lamang para lang kuminsan ibabaliwalain, natutulugan natin, at hindi din po tayo masyadong nakikinig sa mga pagbasa. Na paglabas po natin ng simbahan, totoo pong
binubusog tayo ng ating pananampalataya bilang Katoliko ng Word of God. Pero tayo mismo na napunta, dumadalo sa simbahan, pag-uwi po natin, tayo ay empty pa rin. So, ang ating pong pagsuporta po sa inyo, mga Senyor, tayo mga nagsisimba, ay namnamin natin mabuti, kahit man lamang yung mga pagbasa sa linggo. Kung yun lang po yung ating kakayahan, kung pwede naman itagdagan natin yung pagnilayan po natin ang mga pagbasa na ating napapakinggan sa bawat misa. Thank you. Pagsisimba kayo sa Binya, sa San Isidro, sa parokya ni Father Ray, maaga kayong sumimba, maaga kayong dumating sa misa. And there, doon sa kanyang mga screen, ay ipinaplas na ang mga readings. No? Nag-uusap kami ni Father Ray, anong rason mo bakit ginagawa yun? So that even before the Mass, ay nakapagninilay na, napapamiliarize na yung tao doon sa babasahin sa misang iyon. Sa Kristay. Sa aming salandayan naman, ang pinaplas lang namin, pero baka gayahin ko na rin si Ray, ay yung first reading, yung kung saan chapter at verse. Ang akin namang doon, para at least pag uwi ninyo, alam nyo kung saan hahanapin yung verse, yung chapter and verse. So pagka sa Sunday, mas nakaplas nyo doon sa aking screen. First reading, taken from the prophet Isaiah, chapter 2, verse 16, and so on. Nakalagay yun. Saan, kung saan ginanggaling. Gospel, o second reading, and then the gospel, kung saan nanggaling ng mga. Ang rason ko doon, para sa ganoon ay matandaan yung verse at mabasa muli pag-uwi ng tahanan. Minumungkahi ko po na tayong mga Katoliko, magdala ng Bible pag tayo sa simba. Kasi hindi lang naman yung mga Protestante ang nagdadala ng Bible. Siguro pag sasakay kayo sa tricycle at jeep pag Sunday, idala kayong Bible. So, galing kayo sa simbahan ninyo. Sabihin nyo, Katoliko eh, ano ba, lagi mo pa? Pero tayo mga Katoliko, ito ba? So, gamitin po natin, bago kayo pumunta sa simbahan, bago magsimula yung misa, magbasa na kayo ng Bible, ng first reading, second reading, imbis na kayo magkismisan doon sa simbahan, bago mag-misa, magbasa na kayo ng Bible. Dali ninyo doon. Kami po ay umorder ng 2 weeks ago, no? 400 Bibles. Meron kami 400 Bibles ngayon sa parish namin. Ka-order lang namin. At bibenta namin ng 50 pesos lang yun sa Bible Society. Mag-avail po kayo kasi in 2-3 days lang, dumating na yung Bible na i-order namin eh. Ano? So magdala po tayong Bible. Hindi lang yung ibang sektang gumagamit ito. Ano? At nakakatuwa siguro nga yung mga Katolikong sisimba ng Sunday pag uwi ibigit na Bible ng malaki. Maganda tingnan. Ano? At maganda rin ugali at matutunan. Salamat po. Mga parish priest, pwede po nga pala tayo umorder ng Bible. O sa mga taga-Lagdayan, meron na din tayo doon. 49.99 na. So, 49.99. So, pero taga-Lagdayan lang ang pwede bumili ng 49.99. Pag tagalabas ng parokya ko, 51. Okay. So, meron ako. So, mga parish priest, pwede naman po nga na mag-order na ngayon ng Bible, available na. No? Na, nung una kasi, ako yung order, ilan ay pinadala sa ating Brother Ben, sa 75. Pero ngayon ay available na ulit sa ano. Tapos, suggestion din po sa mga parishes. Meron naman tayong mga projector o kaya naman mga screen na ng television. Ay maganda nga naman po na na-flash. Hindi lamang yung mga advertisement nyo o yung mga announcement o yung mga kolekta o yung mga hindi. Kundi yung salita ng Diyos. No? At least the chapter and the verse para may Bible ay madaling masusundan.
Thank you po. Thank you po doon sa mga nagtanong. Mag-aalas 12 na po. Okay, so wala nang tanong. Isa na lang. Kalahati ka lang and we will go. Okay? Go. Go. And down.